Ay nako. Anyway, mga kababayan, iwan natin 'yan. Next topic ulit. Pag-usapan naman po natin itong mga talagang mainit-init na balita tungkol po dito sa mga member ng alyansa. Etong si Lacson, mga kababayan, ay may kondisyon. Ano 'to, tuklawan na ba sa alyansa ngayon? Mga kababayan, parang nakikinikinita ko na itong mga ito ay sumama sa alyansa dahil gusto po nila na makuha ang pwesto ng Senate presidency. At nakita ko din 'to nung nakaraan na nagpahayag itong si Senator Lacson tungkol po sa sinasabi niya na hindi gumana ang makinarya ng, administrasyon. So ibig bang sabihin, itong si Lacson ay, umaasa na, mga kababayan, pagaganahin ng pera ang kamay ng administrasyon para manalo ang lahat ng member ng alyansa at ma-secure ang, puwesto ng pagiging Senate President? Ano po ang kondisyon, mga kababayan, nitong si, Panfilo Lacson? Sabi niya, Lacson eyes minority black role if Soto misses out on Senate presidency. So ibig sabihin, mga kababayan, sabi ni Lacson kapag si Senator Tito Soto ay hindi naging Senate President, mga kababayan, ay sila po ay lilipat ng minority black. Okay? Okay lang naman dun sa minority block, wala namang problema. Nandun sila Risa Ontiveros, nandun yung iba pa pang mga senador natin, 'di ba? Kasi meron ding Duterte block sa Senado. Kaya lang, mga kababayan, parang bakit ka parang nananakot ka dito? In an interview at usapang Senado on DWIZ, Lacson explained that if Soto is not elected Senate President, it would follow that both of them would become part of the Senate minority. So ibig sabihin may usapan na sila dati pa. Automatic 'yon. That's automatic. He added that in such scenario, he would recommend Soto to serve as minority leader out of respect for his leadership. Parang out of deference naman sa kanyang pagiging leader. Siya na rin yung pipiliin kong maging minority leader out of deference to his leadership. I would also choose him to be the minority leader. Despite the uncertainty over who will lead the Senate, Lacson said he remains committed to his legislative duties, which include budget scrutiny, interpolation, and participation in Senate oversight function. Lacson earlier declared his support for Soto's bid for the Senate presidency, citing his experience and leadership during his 4.5 year tenure as a president or Senate president under the Duterte administration. Ito nga ang problema, mga kababayan. Parang ang nangyayari ngayon ay pinipressure nila ang ating presidente. Siyempre, mga kababayan, 'di ba? Yung kanyang mga alay diyan. Kung dahil nga talo tayo sa hindi ko naman masasabing talo, pero yung numbers that they are actually expected is more than 6, 'di ba? Diyan sa alyansa na makakapasok bilang senador. Ganun nga yung nangyari na may pagkukulang, 'di ba? So paano mo ngayon 'yan titingnan, mga kababayan? Dahil sabi nga ni Lacson, hindi gumana yung machinery ng administrasyon na 'yan. Paano kung wala silang makuha na site o na bilang, 'di ba, ng mga senador na kakampi sa kanila para maging Senate President itong si Tito Soto? Sumatik, sabi ni Lacson. Sa minority kami. So itong mga taong 'to, I don't know, kung tama ako ng intindi, pero ang tingin ko sa kanila, ito yung mga tao na papanig sa'yo pero may kapalit, 'di ba? May kapalit. Kapag hindi nakuha ang gusto, mga kababayan, magtatampo. Parang bata, 'di ba? Parang bata kapag, nanghingi ng lollipop, 'di mo binigyan. 'Di nakuha yung lollipop, ayun, magta-tantrums. Ah, eto yung nangyayari ngayon, eh. Oh, mga kababayan, kasi kung titingnan natin, 'di ba, may marami diyan mga senador nasa kabilang kampo din, nasa Duterte. O ilan lang naman yung masasabi natin na nasa minority block. Baka ang minority block diyan, si Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, etong si, Bam Aquino. O, tatlo, mga kababayan, tapos sila magma-minority.
I mean, sasama sila dun sa tatlo na yon. Oh, 'di ba? So kung titingnan natin mga ka-GP Natics, parang ito mahirap ispilingin 'tong mga tao na 'to. Parang ang gusto nila, pabor lahat sa kanila yung kanilang, makukuha. Well, wala tayong problema sa pagiging Senate President ni, Tito Soto. Ako gusto ko ang pagiging Senate President niya kasi ito may initiative, 'di ba? At saka makita naman natin maganda talaga yung record niya during his stint as the, Senate President. Mga kababayan, kaya lang ngayon, marami naman, 'di ba, marami din po ang kumukuha o marami po ang naghahangad. Either even Amy Marcos, itong si Chis Escudero mukhang ayaw din bitawan yung pagiging Senate President niya. Oh. So ngayon, dahil nga po kokonti o aanim ang nakuha natin sa alyansa for the past, midterm election, eh kailangan 13. So maliwanag na ba na ang mga ito ay will go against the majority, 'di ba? Mga kababayan? Ay nako. Hindi, nakakagigil lang kasi parang nakikita natin dito, wala wala akong problema sa pagiging Senate President ni Tito Soto. Ang akin lang mga kababayan, parang, pumasok ba sa alyansa 'tong mga 'to because may offer, because itong mga ito ay, 'pag nanalo kailangan mong ibigay yung kanilang gusto. Otherwise, mga kababayan, kakalabanin ka na ng mga 'to, 'di ba? Ang hirap, eh. Kaya nga sabi ko nung nakaraang eleksyon, marami tayong hindi puwede pagkakatiwalaan, although pinili natin si Lacson, 'di ba? Isa 'yan sa mga binoto natin. Tito Sen, isa 'yan sa mga binoto natin. Ang inalis ko nga lang do'n si Bong Revilla, inalis ko 'yan. Inalis ko din 'tong si Amy at si Camille Villar. 'Di ba halos naman lahat ibinoto ko do'n, eh. Oh. Pero ang pangit ng ikaw ay naglilingkod, ikaw ay sasama sa isang alyansa na merong kapalit, mga kababayan. Nage-gets niyo, 'di ba? Na ikaw ay gustong manungkulan o gustong sumanib dito dahil in exchange of something, ng tinapa. Wala na ba sa ating, ah, mga senador ang, katagang prinsipyo? 'Di ba? 'Yun yung tanong, eh. Mhm. Sabi ni Igase 1120, sigurado naman na may nakapanood sa INC sa mga sinasabi ng Marcoleta na yan, hindi nila dapat konsintihin ang ganyan kawalanghiyaan at kasalbahing asal ng matandang may matang ahas na yan. Actually, guys, di rin natin masisi yung mga member ng INC, no? Kasi yun yung kanilang aral, eh, na sinasabi. Kailangan may isang boto, kailangan makinig sa pamamahala, 'di ba? So ang nangyayari nga diyan, gusto nilang i-impeach si Sara pero binoto nila yung mga, ah, yung mga gusto na i-impeach si Sara. Oh. I mean, gusto nila na ma-impeach si Sara pero binoto nila yung mga taong gusto na iligtas si Sara. Oh. Kaya nakakagago lang talaga yung mga INC members na yan. Ginago mo na, ha? Hindi, nakakaano, nakakainis, 'di ba? Hoy, Ate B, hello, Chicher, pa-jacket camouflage. What? Sino po sila? Sorry. Nalito na si GP. Oo nga, siyempre mahirap magsalita dito, wala naman tayong script, no, Warbisdak. Mahirap 'yun. Pero tama naman yung sinabi ko, eh. Marami akong mga kakilala, sinabi nila na kahit ayaw namin, dahil yan ang nakaugalian namin at kami ay sumusunod sa pamamahala, 'di ba? Ibinoto namin, mga kababayan, yung sinabi ng pamamahala. O di binoto nila, sila Marcoleta. Pero sabi nila, ayaw namin, gusto namin ang impeachment. Oh, edi contrary na yun, sabi mo, gusto nyo ma-impeach si Sara, pero binoto nyo yung mga pipigil para ma-impeach si Sara. Di para kayong pinukpok ng dalawang bato. 'Di ba?
Parang pinompiang na kayo nun, pak! Oh, sabi mo gusto mo ma-impeach, pero binoto mo yung mga haharang sa impeachment. Paano mangyayari yun? Paano pa mai-impeach si Sara kung binoto mo yung mga taong, gustong harangin at gustong ipagtanggol si Sara? Sabi ni Jing Calizo, kasalanan ng, pamamahala yan. Kaya nga, hindi ko naman sinabi may kasalanan yung mga member. Ang sinabi ko nga, kasi yun yung aral, yun yung nakaugalian na nila, at yun yung sinusunod nila. O kaya nga lang, nagtatalo po yung kanilang mga sinasabi. Gusto raw nila ma-impeach si Sara. GP, gusto talaga namin ma-impeach si Sara. O, sige. Pero gusto nyo ma-impeach, binoto nyo ba? Yung mga mag impeach kay Sara? Hindi. Binoto namin yung binigay sa amin ng pamamahala. Eh, yung binigay sa inyo ng pamamahala, yan yung ano, magliligtas kay Sara. Oh, 'di ba? Okay.